Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano nga ba yung money management ko dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, kasi may isa akong sisi na nag-message sa akin kagabi. Sabi niya, uy, paano ka nakakaipon? Or paano ko daw na, ano yung ano ko, ang pagkasabi niya, paano ko na, kasi bumili ako ng mga anik-anik ko kay mama ko. Paano ko daw na ma-manage pa? Actually, katulad nyo rin ako guys na gipit sa pera or nagsastruggle sa pera. So yun, bali hindi pa naman din kasi ako ganun katagal dito sa Singapore. 4 years pa lang naman ako at yun nga, sabi ko dati, kaya ang reason ko kaya ako nag-ibang bansa is nag-struggle kami sa pera. So kung may pera naman talaga ako way back kung nasa Pinas ako, bakit pa ako mag-abroad? Bakit ko pa iiwanan yung mga anak ko, diba? Bakit ko pa pipiliin na mapalayo sa kanila? Eh ako naman guys, kahit papaano hindi talaga ako mapili. Mahilig ako talaga magnegosyo, hindi ako nahihiya. Dati nga nasa Pinas ako, nagbebenta ako ng mga ukay-ukay, nagbebenta ako ng gold, nagbebenta ako ng iPhone, nagbebenta ako ng sabon, nagbebenta ako ng kung ano, hindi ako nahihiya guys. Talagang ano ko na yan, likas ko na yan, wala akong pakialam sa iniisip na iba, basta tumubo lang ako ng konti, okay na sa akin yan. Kaso nga lang, syempre, hindi rin talaga sasapat kung aasahan natin yun. Kasi hindi, sa negosyo naman kasi guys, hindi naman talaga na porque may negosyo ka, kumikita yan, ganun. Or lalo naman yung sa akin, sideline yan. Kasi nga may trabaho naman talaga ako yung ganun. So, hindi talaga sasapat. Kaya nga, nung nagkaroon kami ng problema, nag-decide ako mag-ibang bansa at walang-wala. Puro utang yun guys. Kaya ang first year talaga ng pag-abroad, ilagay nyo sa isipan nyo yan, hindi agad kayo makakaipon basta-basta. Unless na umalis kayo ng bansa na wala kayong hiniraman ng pera or wala yung salary deduction. Yung parang asin talagang ano ba, yung may naipon pa kayo or may nakatabi pa kayo, as in wala talaga kang ibang taong tumulong sa inyo financially na ibabalik nyo yun yung ganon. So, yung first year talaga guys, expected nyo na yan na kung wala kayong maipon dyan, it's normal, hindi lang kayo nag-iisa, marami talaga mga Pilipinong nakaka-encounter nyan guys at isa na ako doon. So, yun. So, pero syempre, years goes by, dapat hindi laging ganon ang ganon yung ano natin. So, yung sa akin naman guys, hindi ako wala din naman talaga ako sobrang asin na naipon kasi nga breadwinner din naman kasi ako. So yun, katulad din naman ninyo ako at alam naman natin pagka OFW talaga is talagang masakit na katotohanan, pero talagang ano na tayo na mag-provide, yung parang provider tayo, parang yun na talagang likas sa atin kahit hindi man nila inaano sa atin, parang kusang loob tayo kasi tayo yung meron, yung ganon, likas na sa atin, yung normal na yan. So yun ang share ko lang siguro guys is actually nga nitong lately few months nito, nung mga first month ng year ko talaga is maalwan ng pera, pero nitong huli medyo nag-struggle din ako. Dati may nahulugan akong bracelet na 100 yun. Tapos kinukwento ko lang yung mga struggle ko guys, kasi baka isipin nyo kasi katulad yun ng sisi ko, paano daw ako na-manage ko pa yung nakapag pa sa kabila ng ano namin, kasi hindi, syempre nag-aral ako, so may mga expenses yan, tapos nabawasan yung sweldo ko kasi diba sabi ko nga yung salary natin dito is nag-a-add pa yun, lumalaki pa yun pagka depende sa hindi ka mag-day off, yung ganun. So nagamit ko pa yung buong day off ko sa isang buwan, yung 4 na beses na yun, so bawas yun sa sweldo ko, yung mga daming mga ganun. Pero hindi ko lang din pinapakita o hindi ko lang din masyadong iniisip. Pero nagsastruggle ako sa pera guys. Hindi pero siguro ilagay nyo lang din sa mindset nyo na yun nga na yung sa akin kasi is tumatagal tayo dito ng walang ganon. So ako hindi naman sa may maliit ako kahit papaano na hinuhulugang lupa. Yung parang wag kayong per year meron dapat kayo nakaset aside na budget. Kung hindi mo nyo kaya ng katulad syempre naman ganun kalaki yung sweldo natin na hulug-hulugan yung ganon na something katulad ng alahas dito. Marami dito na nagpapahulugan ng mga alahas, ganon. Tapos kung gusto nyo naman malaki-laki lupa, kung meron nagpapahulugan, which is ganun yung ginagawa ko,
naghulugan ako ng lupa. Kung ano naman, katulad yung mga yung sa anak ko, nung last 2 years ago, talagang ano ko is yung 1 year yung nahulugan yung motor niya. At least, kahit pa paano, natapos ko din yun kasi hindi naman, wala rin akong perang pang cash. Kumbaga, kung merong other way kayo na kung hulugan, installment guys, alam ko medyo malaki ang installment, pero kung wala kayong pang cash, kung may pang cash kayo, cash nyo. Pero kung wala naman din, katulad natin kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod natin, plus may umaasa pa sa atin. Yun, mag-installment kayo. Alam nyo guys, hindi nyo maanuhan yan, matatapos nyo na rin pala, o diba? So yun, katulad dun sa motor ng anak ko. Ngayon, yung lupa ko, hopefully, by this year, na rin yun. So, yung mga ganong bagay na, kung kaya yun din naman na yung sa bahay, ganun, kung kaya nyo, kung konti lang naman yung expenses nyo, di, go nyo yan, yung ganun. But at least, pag uwi nyo ng Pinas, meron kayong masasabing sa inyo. Hindi yung naubos yung salary nyo, naubos yung sweldo nyo na, ay, wala. Yung parang gano'n na, uuwi ako ng gano'n na, ay, wala man lang ako makikitaan dun sa aking pinagtrabahuhan ang tagal-tagal ko ng ibang bansa. So, yun lang guys. Tapos, meron lang ako i-share sa inyo guys. Ito hindi kalakihan. Pakapagtawanan ako ng mga kasama ko dito ha. Pero hindi talaga totoo, ko talaga to. Tawag dito, simula nung nag-January kasi, meron ako dito maliit na ganito. Nung una dito, ang plano ko talaga is, pang alahas. Pero yun nga, naka-impas na ako ng alahas, which is nasanla ko siya, guys. Pero hopefully, makuha ko rin yun. So, yun. Every month kasi ako, guys, meron ako ayan. Every month yan. Kita nyo, January. Tapos, February, ganyan. So, meron ako yan na mga monthly, na kayo, bahala kayo kung gusto nyo sobre, kung gusto nyo sa wallet nyo lang, nasa sa inyo. Pero ito guys is invisible to, no matter what happen, kahit gaano kayo kahirap or nag-struggle sa pera, ito guys wala to. Pali, every month lang to. Maliit na halaga lang to, itong $10 na to guys. Maliit na halaga lang to monthly. Ang tawag doon, i-set aside nyo na yan sa sweldo nyo, bali parang wala na yan, ganun. Para pag uwi nyo, pag nag 2 years to guys, pag uwi ko, na rin to, malaking halaga na rin to pag naipon. Kahit sabihin mong, lang yan, $10 lang yan per month na may ipon nyo. Alam nyo guys, kasi ang dollars kasi, napansin nyo din sa inflation rate, nung 2019, nung nandito ako, is nagre-rate lang yan sa 37 pesos. Ngayon, after 2019, 20, 21, 22, 23, after 4 years, guys, naging 41 pesos na ngayon ang dollar. So, tingnan nyo yung niya, 4 pesos per $1 na yung in-increase niya. So, pagka next year, pag uwi ko, kaya hindi ko yan guys, hindi ko yan pinapadala sa Pinas. Yung parang hindi ko yan kasi may GCash naman ako or meron naman akong way na doon na lang sana kasi parang hindi ko magalaw. Depende kasi yan kung paano, kung discipline nyo, kung paano nyo. Kung nasa kayo, wala kayong discipline sa pera, magagalaw nyo yan, yung ganun. Kaya nga, inaalis ko yan dito sa ATM ko. Hindi ko yan, may din to, pero hindi, naka-set aside talaga yan na dyan lang yan, invisible money yan. Bali, tuwing sweldo lang, basta pag lumabas ako, magkaroon na ako ng tatanggalin ko yung $10 na yung nakaset na yan, hanggang sa pag-uwi ko yan guys. Kasi alam nyo kung bakit hindi ko siya pinapalitan ng peso or hindi ko siya sinisend sa Pinas na para hindi ko rin magalaw doon. Kasi guys, una sa lahat, pag nasa Pinas na pera na yan, ang pera ko kasi sa Pinas is budget yan. Papunta kay ganito, papunta kay ganyan, tapos biglang may mga ilangan, tapos may laman yung account ko sa Pinas, di magagalaw ko, magagastos ko, same lang din. Tapos yung sabi nila yung sa BDO Kabayan, oo, nandun na tayo. Pero kasi guys, for example this month, isend ko yan sa BDO Kabayan ko, magkano ang rate ng palitan. For example, 41. Paano kung next year yan maging 42 ang per dollar? So, di ba? Kung 10 pesos na agad yun sa $10 ang masisave mo, di ba? Yung parang ganun. Kung next year ko pa yan papalitan sa peso natin, yung ganun. So, sayang yung maiipon ko pa kung dollars pa yan. Kasi alam ko guys, ang na-notice ko talaga, since nung 2019 hanggang ngayon, tumataas ang dollars, ang Singapore dollars. So, that's the reason kung bakit hindi ko siya pinapalitan sa peso, kung bakit hindi ko siya sinesend sa Pinas. Kasi, naniniwala ako by next year, tataas pa ang dollars
Kung halimbawa, for example, ngayon, 41 pesos lang yan, malay mo by next year, maging $42 na yan. So, per $10 na to guys, na may ipon ko, may 10 pesos na agad ako na parang additional masisave. Kung pinapalitan ko na to sa peso, isinin ko na sa Pinas, 41 pesos lang ang naipon ko doon, di ba? Kung next year, nahawak ko pa to, tapos pag uwi ko ng Pinas, tsaka ko lang siya pinapalitan sa so, sayang talaga, di ba, yung difference niya. So, yun lang guys yung na-notice ko. Pero nasa sa inyo naman yan. Ang kwan lang talaga dito is disiplina kung kaya nyo. Kasi, for example, sa 2 years na yan, kasi nag-start lang ako January, tapos next year pa naman din matatapos yung contract ko. So, kahit pa paano, itong mga natabi ko na to na ganyan lang siya, na invisible money kung tinatawag. Every month naglalagay lang ako ng $10 nga lang yan. Liit nga lang eh. Pero at least parang invisible. Kasi guys, kung lalakihan ko naman, hindi to yung ipon ko hindi to meron din ako yung parang sa Pag-ibig, meron din ako dun sa yung contribution natin sa SS, mga ganon. Tapos meron din akong iba yan, hindi yan yung allowance ko. Ang allowance ko is meron din naman talaga nakaseparate. Yun nga guys, separate natin. Dapat alam natin i-budget. Ito yung tinatawag kong invisible lang to, parang wala lang to. Alam mo kung bakit mag-start kayo sa maliit, wag nyo naman biglang lakihan, kasi baka mamaya darating yung next month, magipit kayo, kaya nyo ba? Halimbawa ganun. Yung kaya nyo lang na sabihin nyo na kahit wala tong amount na to is kaya kong mag-survive sa buwan na yon. Yung padala nyo, yung expenses nyo sa sarili nyo, yung ganun, makakapag-survive pa rin kayo. Yung ganun, yung wala lang yung $10 na yun, parang okay lang yan, parang nabili ko lang ng milk tea yan, or binili ko lang ng something yan, na wala na yan, wala, as in, invisible nga di ba yung ganun. So, yan yung pera ko lang na parang invisible ko lang. Na ang reason ko kung bakit hindi ko siya sinave na invisible doon sa Pinas, is kasi pag kinonvert ko na yan sa peso, kung ano yung palitan ngayon, yun na yung papasok doon sa pera ko sa Pinas Kung halimbawa 41, paano kung next year nga mag 42 na yung palitan, o hopefully, diba? Kung pag-uwi ko pa lang, tsaka ko pa lang papalitan yan, di mas lalaki pa yung value ng pera kung meron ako ngayon, diba? Yung invisible money lang na yan, ganun, pang ano lang yan. So, yun sinasabi ko. Alam mo, meron pa rin akong isang friend din. Ang maganda ngayon sa employer niya na ginawa, since nung dumating siya dito, hindi ko lang alam kung nung dumating siya or nung pagpirma niya ulit ng panibagong contract, basta naikwento niya lang sa akin na every sahod niya, tinatanggal nung boss niya ng $20 and $20. O di ba mas malaki yun sa kanya? So, yun. Tapos, bago siya umuwi or ayaw na niya magtrabaho, i-compute yun kung magkano yun at ibabalik yun sa kanya ng amo niya. O di ba? Pero depende sa amo kasi yun. Maganda yung ginawa ng amo niya, kasi parang wala na yun sa kanya, yung parang okay lang, parang hindi halata, pero sa bandang huli may naiipon ka pala, kasi mas maganda yun na hindi mo hawak yung pera, yung parang hindi mo na iniisip, kasi automatic kinakaltas na sa kanya na ganun. So, pero hindi mo siya pwedeng i-push yung employer nyo na gawin yun, kasi bawal po talaga dito na hawakan ng employer ang pera natin. Pero since nagkasundo naman din sila, depende sa ano nila, tsaka maganda rin naman ang goal ni employer, push na nila yon. So, kung para sa akin, pabor din ako. Kung employer ko mag-offer sa akin ng ganun, go ko din. Pero since hindi nga, at saka ano naman yung employer ko, nire-respect naman din nila yung sweldo ko. Wala silang pakialam, hindi nila tinatanong kung saan ko dinadala or what. Kung ano talaga, kumbaga freedom ko kasi yan. So, yung employer lang din niya, yung na-share niya lang din sa akin na ganun. So, pag nag-quit na siya ng trabaho, at least meron siya makukuha yung ganun. So, yun, nakakatawa lang din, di ba, yung mga ganung way. So, since ako, hindi ganun yung way nung sa akin, is gumawa ako ng other way ko para at the end na, hindi ako uwi ng luhaan or alam ko maliit na halaga lang yan. So, wala lang din naman yan. As in, inaano ko lang talaga yan na invisible money. Pero sa bandang huli, in case na pag, di ba, di mo masabi, meron ka palang mga anik-anik dyan na pakonti-konti lang yan. So, yun lang din yung ko. Yan, nasa sa inyo naman din guys, kung paano ninyo i-budget yung pera nyo, paano nyo yan. Basta, kung ako lang din sa inyo, nagsalita ako, kala mo naman galing-galing ko sa pera, kala mo mapera ako, hindi ako mapera, binabudget, alamin mo lang kung paano mo i-budget yung pera mo, yung ganun.
So, yun lang guys. Yun lang yung simple way ko lang ngayon na ginagawa. Ganun. Kasi kung tutuusin ka struggle, ngayon struggle din ako sa pera ko. Kasi kung alwan ako ngayon, di sana nasa akin na yung ano ko. Yun. So, yun lang guys. Na kahit anong hirap natin sa buhay or ano. Kasi katulad yan, kahit meron akong nakasanlang ano, hindi ko talaga to ginalaw guys. Kasi invisible na yan. Kung para sa akin, wala na yan. Kahit naiano ko yung sa dito ko, carry lang. Kasi, ano na naman na, magkano ba yan? Maliit lang yata yung 5% lang yata din naman yung ano nun. Yun. So, yun lang guys. Tapos, meron din pala akong friend, ang ginagawa niya is, nagpapalending siya ng pera, pero yung ginawa niya, nag-ipon pala siya ng mga alahas niya. Yung mga alahas niya, kasi nga, maliit lang ngayon naman kasi ang sanla ng alahas, parang 5% lang yata. So, okay lang. Tapos, yun, pinarolling niya yung pera niya, and nakakatuwa lang kasi malaki na yung naipon niya. I mean, hindi ko tinatanong, pero tingin ko, ganun, na malaki na yon kasi niro-rolling niya. Compare mo naman kasi sa interest ng alahas na 5% lang, tapos i-rolling mo yun ng 15% o 20%, o diba, nag-ano ka na. So, yun guys, kung mag-start kayo sa ngayon, kung wala pa kayong pampuhunan ng pangnegosyo nyo, by monthly, kung hindi nyo pa kaya, wala kayong mapagkatiwalaan na mag-provide ng mag-handle ng negosyo sa Pinas, or wala kayong mapagkunan ng hulugang lupa or kung anong properties, ganyan, ang gawin nyo na lang guys, sa alahas na muna kayo, kasi ang tumataas naman ang value ng alahas, at saka in case of emergency, madali siyang sanla, at saka pwede siyang pagsanla mo, pwede ka magpaikot ng pera. Ayun ay excuse me lang dun sa mga against dun sa mga nagpapa 5-6. So, depende naman kasi sa mindset natin yan. Kung ayaw nyo naman, edi gawin yung pampuhunan sa negosyo or something na, wag tayo mag-stick sa single income lang, yun nga. So, para magkaroon tayo wag tayo mag-depend sa single income.